lihim na mayamang tao, Kabanata 14. Sa oras na ito, sina Yuri at Danny ay lumilikha ng eksena sa live broadcast room. Nagpadala sa iyo ang Ordinary Man ng isang international na cruise ship. 10 magkakasunod na international cruise ship ang sabay-sabay na ipinadala. Ang presyo ng bawat international cruise ship ay $1,000. Wow! Salamat Ordinary Man. Mahal na kita, Ordinary Man. Napasigaw si Felicity sa sobrang kaba. Hindi maiwasan ng bawat isa sa mga babae ang mapatitig sa screen ng telepono ni Felicity ngayon. Hindi ito ordinaryong lalaki. Nagpadala pa nga siya sa kanya ng 10 internasyonal na barkong pang-cruise na nagkakahalaga ng $10,000 ng sabay-sabay. Sina Alice at Shabia ay bahagyang nagulat sa oras na ito. Matagal na nilang naririnig na pwede raw silang kumita sa mga live broadcast at ngayon ay kumbinsido na sila. Ordinary Man, taga-universidad ka ba? Saang departamento ka galing? Tinanong ang ilan sa mga batang babae sa oras na ito. Kasabay nito, sina Yuri at Danny na nanonood ng live broadcast ay biglang nakaramdam ng matinding panghihina. Siyempre, mayroon silang $10,000. Sa katunayan, bawat isa sa kanila ay may 20 hanggang $30,000 bilang kanilang allowance bawat buwan. Gayunpaman, kung ang malupit na ito ay kayang gumastos ng $10,000 ng sabay-sabay, tiyak na isa talaga siyang pambihirang tao. Hindi nila siya maaaring nakawin. Tuwang-tuwa rin si Felicity ng oras na ito. Opo, Ordinary Man, maaari ko po bang malaman kung saang departamento kayo nanggaling? Sumagot si Ordinary Man. Ako ay mula sa kagawaran ng wika. Ang departamento ng wika. Departamento namin yan. Bukod kina Danny at Yuri, sino pa ang mayaman sa kagawaran ng wika? Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya. Nagulat ang lahat ng mga batang babae. Kung talagang taga-departamento siya ng wika, dapat siguraduhin nilang maganda ang pananamit nila sa hinaharap. Kung hindi, baka mawala sa kanila ang pagkakataong makasama si Ordinary Man. Ordinary Man, saang klase ka? May kasintahan ka na ba? Kung wala pa, pwede ba kitang makilala? Sa oras na ito, mabilis na lumakad si Sabia patungo kay Felicity habang kausap niya ang camera. Sa katunayan, si Sabia ay isa ring napakagandang babae na may mahahabang binti at mapupulang pisngi. Naisip din ni Sabia na dapat din siyang magsimula ng live broadcast para kumita siya at makakuha ng isang mayamang tao para makapaghanda siya para sa kanyang kinabukasan. Kaya naman, hindi niya maiwasang magtanong dahil sa kuryosidad. Ordinary Man, wala akong kasintahan. Ang Ordinary Man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang Ordinary Man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Bam, bam, bam. Nagpadala siya ng isa pang magkakasunod na international na cruise ship sa live broadcast ni Felicity. Sa sobrang tuwa ni Felicity ay halos hindi na siya makatayo. Ang lahat ng iba pang mga batang babae ay huminga din ng malalim sa oras na ito. Nasasabik na tanong ni Felicity, Ordinary Man, pwede kitang hanapan ng kasintahan kung gusto mo. Lahat naman tayo ay taga-departamento ng wika. Ang daming magagandang babae sa likod ko. Kaya bakit hindi mo sabihin kung sino ang gusto mo? Available din ako. Sa katunayan, nagsisimulang magsisi si Felicity sa ginawa nitong live na broadcast sa harap ng napakaraming magagandang batang babae ngayon. Hindi niya nais na ibahagi ang kanyang potensyal na manliligaw sa iba. Nakaramdam din siya ng labis na hindi komportable na pagbabahagi ng mayamang lalaki na ito sa iba pang mga batang babae. Sinulyapan niya ang account ni Ordinary Man at napagtanto na isa nga itong Supreme Member. Ibig sabihin nakapag-recharge na siya ng kahit $100,000 sa kaniyang live broadcast account. Iyon lang ang dahilan kung bakit may verification icon siya sa kaniyang profile. Kung kaya niya lang, gusto talaga ni Felicity na gumawa ng pribadong live broadcast para sa Ordinary Man. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, nadama ni Felicity na marami rin siyang makukuhang benepisyo kung mapapanood niya ang ibang mga babae sa live broadcast ngayon. Kaya, Ordinary Man, ano sa palagay mo? Alin sa mga batang babae ang interesado ka? Ng asar na tanong ni Felicity. May kasintahan ba yang babaeng nakatayo sa likuran mo? Agad na sagot ng Ordinary Man. Ang taong nakatayo sa likuran ni Felicity sa oras na ito ay walang iba kundi si Shabia. Ako. Bakit hindi ka manghula? Ordinary Man. Gulat na sagot ni Shabia. Ayaw niyang maging prangka sa sagot dahil alam niyang malamang ay nanonood pa rin si Yuri ng live broadcast.
Broadcast. Ang Ordinary Man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang Ordinary Man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Nagpadala ang Ordinary Man ng isa pang magkakasunod na international na cruise ship sa live broadcast ng Felicity. Sa oras na ito, napansin ng management team para sa live broadcast platform ang live broadcast ni Felicity dahil sa 20 magkakasunod na international na cruise ship. Kaya naman, mabilis na ipinost ng management team ang live broadcast ni Felicity sa homepage. Parami sa kanilang mga kasamahan sa universidad ang sumali sa live broadcast ng panahong iyon. Ang bilang ng mga manonood sa live na broadcast ng Felicity ay mabilis na lumampas sa higit sa 5,000 mga manonood. Sinabi ng Ordinary Man pagkatapos, "Ayokong hulaan. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang sagot ng direkta?" Huminga ng malalim si Xavier at namula ang mukha habang sinabi na, "Ako." Gusto niyang ngumisi at sabihing wala siyang girlfriend. Nagseselos ng husto si Felicity ng oras na iyon at mabilis na sinabing, "Oh, may kasintahan siya." Ang kasintahan niya ay si Yuri na nagpadala sa akin ng mga bola-bola. Inis na inis si Xavier. Akala ba ni Felicity ay napakagaling niya? Pagbalik niya sa kanyang dormitoryo, pinag-iisipan na niya ang pagsisimula ng sarili niyang live broadcast sa hinaharap. Pagdating ng panahong iyon, malalaman nila kung sino ang mas sikat sa kanila. Ordinary Man. Hahaha. Talagang nangahas siyang magpasikat gayong nagpapadala lang siya ng rocket. Siya nga pala, mukhang malaki ang halaga ng bag na hawak mo. Nabalitaan kong mahigit 50,000 dolyar daw ang halaga nito. Sa tingin ko, ang lalaking nagbigay sa iyo ng bag ang tunay na bayani. Itinaas ni Felicity ang Hermes bag sa kanyang kamay bago sinabing, "Wow, Ordinary Man, masasabi mo ba talaga ang halaga ng bag na ito? Sa tingin mo ba ay maganda rin ang bag na ito?" Sinimulang ipakita ni Felicity ang bag sa harap ng kamera. Sa oras na ito, si Alice na nakatayo sa tabi ni Felicity ay mabilis na sumabog at sinabi, "Kapatid, sa tingin ko, naiintindihan mo ang sitwasyon. Hindi bayani ang taong nagbigay ng bag na ito sa kaibigan natin. Isa lamang siyang hamak na mahirap mula sa departamento ng wika nyo." Hindi ito kinaya ni Alice nang may isang tao na talagang pumupuri kay Gerald sa pagiging bayani. Kaya naman, hindi niya sinasadyang humakbang para ipaliwanag ang katotohanan. Paano kung malaman mo sa hinaharap na ang taong nagbigay sa kaibigan mo ng bag na iyon ay hindi pala talaga isang taong nalugmok sa kapahamakan? Paano kung malaman mo na isa pala siyang napakayaman at makapangyarihan na tao? Ano ang gagawin mo? Hindi ba sa tingin mo ay hindi natin dapat husgahan ang isang libro batay sa takip nito? Kaagad na nagsalita ang ordinaryong tao. Sumagot si Alice, "Mukhang napakalakas at napakatatag mong tao, pero sinisiguro ko sa iyo na ang taong nagbigay sa kaibigan ko ng bag na ito ay talagang isang walang kwentang lalaki. Kung tungkol naman sa kung paano niya nabili ang bag na ito, may mahabang kwento talaga sa likod nito." Si Alice ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Ordinary Man sa pamamagitan ng live broadcast. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay matatag ang paninindigan ng lalaking ito. Kahit na napakayaman niya, tila hindi siya isang nakakabagot at ordinaryong mayamang anak ng ikalawang henerasyon. Gusto sana ni Alice na magkaroon ng pagkakataong makilala siya. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang Ordinary Man ay nagpadala ulit ng isa pang 5 magkakasunod na international cruise ship kay Felicity nang walang pag-aatubili. Nagulat ang lahat. "Ordinary Man, gusto mo bang makipagpalitan ng numero sa akin? Pwede kitang bigyan ng pribadong live broadcast araw-araw kung gusto mo." Mabilis na sabi ni Felicity habang nakatingin sa kamera. Gayunpaman, nang ang Ordinary Man ay hindi sumagot ng ilang minuto, tiningnan niya ang listahan ng mga manonood at napagtanto niya na naka-offline na pa ito. Labis na nalungkot si Felicity. Gayunpaman, naibigay na niya sa kanya ang 25,000 dolyar ngayon. Hindi mapigilan ni Felicity na makaramdam ng kaunting kaba. Kasabay nito, maraming babae ang nag-download ng live broadcast apps sa kanilang mga telepono dahil gusto nilang malaman ang mga detalye ng live broadcast ng Ordinary Man kay Felicity para makausap nila ito ng pribado. Kasama rito si Xavier.
Sa dormitoryo ng mga lalaki, narinig ni Gerald si Danny mula sa katabing dormitoryo na nagmumura sa mga mayayaman na nagpapasikat ng kanilang kayamanan sa live broadcast ni Felicity. Itinapon niya ang kanyang cellphone dahil sa inis nito. Siyempre, kung sino ang may mas maraming pera ay siyang panalo. Magagawa niya ang anumang gusto niya. Hahaha. Si Gerald ay si ordinary man. Nang makita niya sina Yuri at Danny na iniinsulto at kinukutya ang sarili niyang mga kasama sa dormitoryo, agad siyang nag-recharge ng $150,000 sa kanyang live broadcast account. Oo naman, pareho silang tumahimik sa sandaling lumitaw siya. Narinig ni Gerald ang pagmumura pa rin ni Danny mula sa katabing silid, marahil dahil nasira ang tiwala niya sa sarili. Sa katunayan, sadyang sinubukan ni Gerald si Savia kanina sa live broadcast. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya binigo ni Savia. Isa talaga itong materialistikong babae na puno ng kasakiman. Tuluyan ng sumuko si Gerald sa kanya. Dahil sa napagod na siya, nagpasya si Gerald na matulog ulit. Kinabukasan, ang kanyang mga kasama sa kuwarto ay umakyat sa pader ng 5:00 ng umaga upang bumalik sa kanilang dormitoryo upang matulog. Dahil kailangan nilang dumalo sa klase ngayon, nagsimula silang tumakbo patungo sa lecture hall kaagad pagkatapos nilang matapos ang kanilang agahan. Gerald, huminto ka dyan. Paalis na sana si Gerald ng cafeteria nang bigla niyang marinig ang boses ng isang babae na pumipigil sa kanya na umalis. Lihim na mayaman na tao, Kabanata 15, lumingon si Gerald kaagad pagkarinig niya ng boses ng dalaga. Nakita niya ang isang matangkad at patas na magandang batang babae na nakasuot ng masikip na maong na pinutol na pantalon at isang pares ng matangkad na takong na nakatayo sa likuran niya sa oras na ito. Nakapatong ang mga kamay niya sa balakang habang nakatingin kay Gerald nang may pagtataka. Gerald, sa tingin mo ba ayos lang na umasa ka sa tulong pinansyal ng mga unyon ng mga estudyante kung kaya mo naman palang bumili ng mamahaling produkto na nagkakahalaga ng $55,000 para sa sarili mo? May sasabihin ako sa iyo, hindi ka namin isasama sa subsidya sa paaralan para sa susunod na taon. Malamig na sabi ng dalaga kay Gerald. Whitney, natanggap ni Gerald ang pera bilang gantimpala sa pagliligtas sa buhay ng batang babaeng iyon. Binigyan siya ng mga magulang ng batang babae ng shopping card bilang pasasalamat sa kabaitan nito. Bakit mo babawiin ang tulong pinansyal ni Gerald? Sa tingin mo ba ay ganon kalakas? Dahil lang sa ikaw ang presidente ng unyon ng mga estudyante. Sumulyap ang presidente ng student union kay Harper nang may malamig na ekspresyon sa mukha nang walang sinasabi. Anong kinalaman mo rito? Hindi mo ba alam na ang tanging dahilan kung bakit makakatanggap si Gerald ng tulong pinansyal para sa mga estudyante ay dahil sa unyon ng mga estudyante? Kaya nga kami nakipaglaban ng husto para sa tulong pinansyal niya ay dahil alam naming kailangan niya ng tulong. Pero bumili pala siya ng Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 para sa sarili niya. Hindi mo ba narinig ang mga chismis na kumakalat sa paaralan ngayon? Nagdulot kayo ng malubhang pinsala sa unyon ng magkan-estudyante dahil sa inyong mga ginawa. Sapat na ang aksyong ito para bawiin namin ang inyong subsidya. Sinulyapan ni Whitney si Gerald na may pagkasuklam sa mga mata. Halatang alam ng lahat ang tungkol sa Hermes bag dahil sa live na broadcast ni Felicity kagabi. Bukod dito, si Whitney ang pangulo ng unyon ng mga estudyante na isa rin sa mga paboritong estudyante ng chancellor ng universidad. Si Whitney Jenkins ay nagmula sa isang kilalang pamilya at napakahusay din sa kanyang ginagawa. Kaya niyang harapin ang maraming mahihirap na sitwasyon at dahil siya ang pangulo ng unyon ng mga estudyante, siya ang namamahala sa halos lahat ng departamento sa universidad. Kilala siya ng lahat ng mga lecturer at instructor mula sa iba't ibang departamento. Taglay niya ang mga tipikal na katangian ng isang pinuno, kaya naman walang pakialam si Whitney sa isang taong walang pera o kapangyarihan tulad ni Gerald. Gayunpaman, nire-respeto niya ang
katotohanang si Gerald ay palaging masunurin at handang gawin ang anumang hilingin niya sa kanya. Kaya naman lagi niya itong tinutulungan na makahingi ng tulong bawat taon. Ang iba pang mahihirap na estudyante sa universidad ay ayaw kumilos bilang malayang manggagawa para kay Whitney upang makakuha sila ng tulong pinansyal. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Harper kay Whitney. Gerald, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Tanong ni Whitney habang nakatingin kay Gerald. Kumunot ang noo ni Gerald. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang umasa sa tulong na ibinibigay ng unyon ng mga estudyante. Gayunpaman, kahit na kinumpronta siya ni Whitney, ang tulong na natanggap niya noon ay dahil sa kanyang mga pagsisikap. Nagtanong si Gerald, kung gayon, ano ang kailangan mo sa akin? Sige, dahil nagtatanong ka, sisiguraduhin kong patuloy kang makakatanggap ng tulong pinansyal kung may gagawin ka para sa akin. Kung gagawin mo ito ng tama, patatawarin kita sa pinsalang nagawa mo sa reputasyon ng unyon ng mga estudyante. Ang tinutukoy ni Whitney ay ang katotohanang pinagalitan at tinatawag siyang bobo ni Gerald ng lahat dahil ginamit niya ang shopper's card para bumili ng bag. Napuno ng pagkamuhi si Whitney habang iniisip niya ito. Paano naman ito naging ganito kaswerte? Bakit naman may magbibigay sa kanya ng Universal Global Supreme Shopper's Card ng ganito? Bukod pa riyan, binigyan pa ni Gerald ang iba ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 bilang regalo sa kaarawan. $55,000. Kung ibibigay niya ito sa kanya, mas matutuwa siya. Gayunpaman, hindi sinabi sa kanya ni Gerald at hindi man lang niya ito inisip. Kaya nagpasya si Whitney na turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng paggamit ng tulong pinansyal bilang paraan ng pakikipagtawaran. Ang lokong yon. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni Gerald ng may kalmadong ekspresyon sa mukha. Simple lang naman, magkakaroon ng malaking kaganapan ang student union sa susunod na linggo at kailangan namin ng maglilinis ng venue. Kaya gusto kong ikaw ang maglilinis ng auditorium para sa amin. Kung gagawin mo yan, patuloy kitang tutulungan sa pag-apply para sa subsidya mo sa susunod na taon. Huwag mong sabihing hindi kita hinahanap, Gerald. Sa tingin ko dapat kang lumiban na lang sa klase ngayon. May inihanda akong sulat para sa iyo, sabi ni Whitney habang ibinabato ang peking sulat kay Gerald. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad palayo na nakasuot ng matataas na takong. Damit, ang bully naman ng babaeng yan. Agad na nagmura ng malakas si Harper, ang kasama ni Gerald. Galit na galit din si Benjamin sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, Gerald. Sa tingin ko, hindi mo dapat linisin ang auditorium. Alam mo ba kung gaano kalaki ang auditorium? Paano mo magagawa, Gerald, na linisin ang venue ng mag-isa? Tara na at magklase na tayo. Tinapik niya ng marahan ang balikat ni Gerald. Pero ano ang mangyayari sa subsidy ni Gerald pagkatapos niyan? Medyo nag-aalala ang mga kaibigan ni Gerald sa kanya. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay pumalakpak si Harper. Sige, bakit hindi tayo pumunta sa auditorium para tulungan si Gerald na linisin ang venue? Dahil mas marami tayo, mas mabilis natin itong magagawa. Sige, mukhang magandang ideya iyan. Sabay-sabay na tumango ang mga kasama ni Gerald. Nakaramdam ng init si Gerald sa kanyang puso. Sa katunayan, kahit na dumana si Gerald ng maraming kahihiyan sa universidad sa nakalipas na 3 taon, siya rin ay naging lubos na optimistiko. Ito ay dahil nakilala niya ang isang grupo ng mga taong maituturing niyang mga kapatid dahil sa kanyang kahirapan. Ito ang mga kapatid na talagang nag-isip kung ano ang makakabuti para sa kanya. Gayunpaman, hindi kailanman hinayaan ni Gerald na maparusahan sila kasama niya. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Gerald na sabihin sa kanila na isa talaga siyang anak ng mayamang henerasyon. Gayunpaman, natatakot si Gerald na magwakas ang kanilang pagkakaibigan sa oras na sabihin niya sa kanila ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Pakiramdam ni Gerald na ang kanilang pagkakaibigan at pagmamalasakit ang tunay niyang kayamanan at ayaw niya itong mawala. Limutan mo na yan, maglilinis ako ng venue ng mag-isa. Hindi rin ito ang unang beses na nilinis ko ang auditorium ng mag-isa. Isa pa, hindi naman kayo magiging kasing husay ko at sa tingin ko ay hindi kayo makakatulong kahit sumama pa kayo sa akin. Matapos pag-isipan ito, nagpasya si Gerald na huwag nang isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, kaya lamang niya itong tiisin pansamantala. Pagkatapos nito, tumungo si Gerald ng mag-isa sa auditorium. Gerald, bakit ang tagal mo bago ka dumating dito? Sa tingin mo ba ay ganon kalakas? Dahil lang sa bumili ka ng bagong bag. Sinimula ni Whitney na insultuhin si Gerald pagpasok pa lang niya sa auditorium.
auditorium. Hahaha. Lahat ng nag-eensayo para sa nalalapit na kaganapan sa auditorium ay humagalpak ng tawa nang marinig ang mga sinabi ni Whitney. Ito ay dahil magkakaroon sila ng pagtatanghal sa susunod na linggo. Kaya naman, nagpasya si Whitney na hilingin sa pangkat mula sa Departamento ng Unyon ng mga Estudyante na magsanay para sa kanilang pagtatanghal dito. Huwag mong sabihin, yan, tutal. Kaya naman niyang bumili ng bag na nagkakahalaga ng $55,000. Paano tayo maihahambing sa kanya? Oo, mag-ingat ka sa pagsasalita, Presidente. Kung hindi, baka maging mayaman at makapangyarihan si Gerald na kayang maghagis ng pera sa mukha mo. Napatingin ang grupo ng mga batang babae kay Gerald habang tumatawa sila ng malakas. Bukod dito, ang grupo ng mga lalaki ay nakatingin kay Gerald nang may inggit sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, lahat sila ay naiinggit. Naiinggit sila sa swerte ni Gerald. Kung mayroon silang $55,000, maaari sana nilang bilhin ang bag at ibigay sa kanilang presidente, si Whitney. Hindi sila pinansin ni Gerald at hindi man lang nag-abalang sumagot. Pagkatapos, kumuha siya ng walis habang naghahandang linisin ang kalat na naiwan nila. Umalis ka na. Sa tingin mo ba ay isa ka ng mayaman at makapangyarihan ngayon? Sa oras na ito, isang matangkad at matipunong batang lalaki ang lumapit at itinulak si Gerald ng malakas. Halos matumba si Gerald dahil sa kanya. Siyempre, alam ni Gerald kung sino ang bata. Ang pangalan niya ay Victor Wright at siya ang vice-presidente ng Unyon ng mga Estudyante at kapitan din ng basketball team ng universidad. Ang kanyang pamilya ay dalubhasa sa kalakalan at siya rin ay napakayaman. Malaki rin ang naitulong niya sa lahat ng kahihiyang dinanas ni Gerald sa loob ng 3 taon niya sa universidad. Victor, bakit ka nandito? Labis na nagulat si Whitney at sumigla kaagad pagkakita niya kay Victor. Ito ay dahil si Victor ang tipo ng lalaking kinagigiliwan ni Whitney. Hindi lamang siya matangkad, guwapo at mayaman, kundi isa rin siyang napakahusay na manlalaro ng basketball. Siya yung tipo ng lalaki na mamahalin ng mga babae. Kasabay nito, ilang mga batang babae mula sa performing team ang tumingin kay Victor habang bahagyang namula ang mga ito. Nandito ako kasi maaga akong lumabas para magpalit ng kotse ngayon, sagot ni Victor habang humihigop ng tubig. Kotse? Ano? Victor, bumili ka ba ng kotse? Nagtatakang tanong ng ilan sa mga batang babae. Hahaha, oo, bumili ako ng Audi A6 para lang gamitin sa kasiyahan, sagot ni Victor habang tumatawa. Wow, lahat ng mga magagandang batang babae ay namangha sa oras na ito. Kahit si Whitney ay medyo naantig nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ang iyong sasakyan ay lokal o na-import? Sa katunayan, hindi alintana kung ang kotse ay lokal o na-import dahil ang isang Audi A6 ay isang napakalakas na kotse. Na-import, tinulungan ako ng kaibigan ng aking ama na makuha ito para sa $100,000 na mas mura. Ha. Sagot ni Victor habang nakangiti. Sa oras na ito, may kakaibang ekspresyon sa mukha ni Whitney. Bukod dito, si Gerald na nagwawalis ng sahig ay hindi maiwasang makinig ng mabuti sa kanilang usapan nang marinig niya ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa mga kotse. Noon pa man pinangarap ni Gerald na magkaroon ng sarili niyang kotse. Wala siyang pakialam sa tatak ng uri ng kotse, basta ito ay isang kotse. Bakit ito ang pangarap niya? Ito ay dahil dati hindi kayang bumili ng kotse ni Gerald. Kaya naman, labis siyang na-curious habang nakikinig sa kanilang usapan. Masyado siyang distracted sa mga oras na ito. Hindi niya namalayan na winawalis na pala ng walis niya ang mga paa ng isang batang babae na nakaupo sa rostrum. Napagtanto na lang ni Gerald ang kanyang nagawa nang sumigaw ng malakas ang dalaga.